911 emergency, what are you reporting? Well, This is 911, do you have an emergency? I just went away from home because we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento, kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot, kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. My two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Si David Allen Turpin, na ama ng 13 biktima, ay isang computer engineer na nakapagtapos sa Virginia Tech at nagtrabaho para sa Lockheed Martin at Northrop Grumman. Ang mga kumpanyang ito ay dalubhasa sa mga sasakyang panghimpapawid o military aircraft, space systems, missile defense, at makabagong teknolohiya, kasabay ng mga nangunguna sa commercial na aerospace tulad ng Airbus o Boeing. Nakilala niya ang kanyang asawa na si Luian sa Princeton High School sa Princeton, West Virginia. Ikinasal ang magkasintahan sa Perrysburg, Virginia noong 1985. Noong si David ay 23 years old pa lamang at si Louis naman ay isang 16 years old pa lamang. Noong panahong iyon, ang legal na edad para magpapakasal sa Virginia ay 18 years old. Ngunit ang mga menor de edad na 16 o 17 ay maaari ring ikasal sa pamamagitan ng pahintulot ng magulang o ang tinatawag na parental consent. Ayon sa mga historical na trend at sa Virginia Code, may mga exceptions na nagpapahintulot sa mga menor de edad na magpakasal na isang karaniwang common standard ng Virginia sa panahon na iyon. Ang mga Turpin ay orinal na nagpapakilala bilang mga Pentecostal Christians at bilang bahagi ng kanilang mga paniniwala, ang mag-asawa ay nagkaroon ng maraming anak dahil ito raw ay utos ng Diyos sa kanila. Nagkaroon sila ng 10 anak na babae at 3 anak na lalaki sa pagitan ng mga taong 1988 at 2015. Kinalaunan ay iniwan ng mag-asawa ang simbahan at ayon sa pahayag ng isang kamag-anak na si Teresa Robinette, ang mag-asawa ay sumubok sa ibang mga paraan ng pamumuhay, kabilang ang pangkukulam o witchcraft at swinging. Ang swinging ay isang anyo ng consensual non-monogamy, kung saan ang mga magkapareha, mag-asawa o magkasintahan ay sumasang-ayon na makipagtalik sa ibang tao kasama man ang kanilang partner o nang hiwalay para sa kanilang sariling kasiyahan. Ito ay isang organisado at etikal na paraan ng pamumuhay na nakatuon sa pakikipagtalik bilang libangan o recreational sex sa halip na pagbuo ng bagong romantikong relasyon. Madalas ito ang kinapapalooban sa pagpapalitan ng kapariha or partner swapping o pakikipagtalik ng pangkatan group sexual activities. Nagsimula ang pamilyang Turpin sa Fort Worth, Texas bago lumipat sa Rio Vista noong 1999. Ngunit pagsapit ng taong 2007, isang mas madilim na yugto ang nagsimula. Inihiwalay ni na David at Louis ang 10 sa kanilang mga anak at ikinulong sa isang liblib na trailer sa loob mismo ng kanilang property. Bitbit ang 2 pinakabatang anak, iniwan ng mag-asawa ang iba pa nilang mga anak upang asikasuhin ang sarili at narirahan sa isang magandang apartment. Bagamat nagdadala sila ng mga grocery linggo-linggo, ang mga pagkain ito ay sadyang kulang at hindi sapat upang mapunan ang kumakalam na sikmura ng lahat. Madalas silang kumakain ng mga tira-tirang pagkain o mga panis na dahil sa sobrang gutom. Ayon sa isa sa kanilang mga anak na si Jordan Turpin, na 6 na taong gulang pa lamang noon, nakaranas sila ng matinding gutom at dumating sa punto na kumakain na lamang sila ng ketchup
o yelo para magkalaman ang tiyan. Naiulat na nagdesisyong lilipat ang Turpin family sa California. Ito ay dahil sa isang guro na tumawag kay David para ibigay alam ang isang insidente na binubuli ang kanyang anak sa eskwelahan dahil pumapasok itong mabaho at hindi malinis. Ang tawag na iyon ang naghudyat sa mag-asawa na lisanin ang Texas para makaiwas sa atensyon ng publiko at upang hindi malaman kung ano ang trato nila sa mga anak. Matapos lisanin ng pamilya ang property sa Rio Vista noong 2010, nakatagpo ang mga kapitbahay ng mga dumi ng tao at mga kama na may nakataling mga lubid, kasama ang mga patay na pusa at tumpok ng mga basura sa loob mismo ng trailer. Ang paglipat sa California noong 2010 ay hindi naging simula ng bagong buhay para sa mga batang Turpin. Sa halip, ito ang naging piitan ng tuluyang bumasag sa kanilang pagkatao. Ginamit ni David ang maluwag na batas ng California sa private schooling. Inirehistro niya ang kanilang bagong bahay bilang isang paaralan. Sa mata ng gobyerno, si David ay isang principal at ang kanyang mga anak ay ang mga estudyante. Ito ang naging perpektong pagkukunwari nila, isang legal na paraan para hindi na muling makatapak sa labas ang mga bata at hindi na sila masilip ng mga social workers. Sa loob ng bahay sa Paris, ang disiplina ni na David at Louise ay naging purong torture. Dito na nagsimula ang paggamit ng mga bakal na kadena at padlock upang igapos ang mga bata sa kanilang mga kama sa loob ng maraming linggo o minsan ay umabot ng buwan. Sa kanilang bagong tirahan sa Paris, naging usap-usapan sa kapitbahayan ang misteryosong gawin ng mga batang Turpin. Mailalarawan sila bilang mga batang invisible dahil sa kanilang labis na katahimikan at mapuputlang balat. Sa kabila ng mga babala mula sa mga kapatid ni Louise na napansing tila itinatago ang mga bata at nababahala sa kanilang timbang, nagtagumpay ang mag-asawa na linlangin ang mundo. Sa tulong ng social media, ipininta nila ang isang huwad na larawan ng isang one big happy family. Ngunit sa likod ng bawat nakangiting litrato sa Facebook ay isang madilim na katotohanan ng gutom, takot at pagkakait. Madalas dalhin ni na David at Louise ay mga bata sa Disneyland. Pinagsusuot nila ang mga ito na magkaparehong damit. Ginagawa ito upang magmukhang cute at coordinated ang pamilya sa mga mata ng mga turista. Kahit na ang totoo ay halos hindi na makalakad ang mga bata dahil sa gutom at panghihina. Sa loob ng tatlong pagkakataon noong 2011, 2013 at 2015, dinala ni na David at Louise ang kanilang mga anak sa Elvis Chapel sa Las Vegas upang mag-renew ng kanilang wedding vows. Sa mga video na kumalat sa internet, makikita ang mga bata na nakasuot na magkakaparehong damit, nakangiti at sumasayaw kasama ang isang Elvis impersonator. Ang Elvis impersonator na nagpakasal sa kanila ng 3 beses ay nagpahayag ng gulat matapos mabalitaan ang krimen. Sinabi niya na napansin niyang mga payat at bansot ang mga bata para sa kanilang edad. Ngunit dahil pare-pareho ang kanilang suot at buhok, inisip niya na baka sadyang maliit na pamilya lang sila o genetics lang ang dahilan. Mukha silang isang perfect family na nagbabakasyon, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay ang banta ng parusa kung hindi sila aarte ng maayos sa harap ng kamera. Habang mag-asawa ay kumakain ng masarap sa mga buffet sa Las Vegas, ang mga bata ay madalas na binibigyan lamang ng kakaunting pagkain sa loob ng kanilang hotel room. Ang kwento ay hindi nagsimula sa Paris. Nagsimula ito sa Texas kung saan ang David at Louise ay nagpalaki ng unang mga anak. Doon din ang unang red flags sa nakakaligtaan ng sistema. May mga welfare workers naman na bumibisita sa bahay at inalam ang lagay ng mga bata. May mga concerned neighbors na nakita ang mga bata pero ang pagbigay pansin na iyon ay hindi nagawang imbestagahan. Walang follow-up, walang insistence na makita ang bawat bata ng private. Walang probing questions na talagang nagdidig deeper. Ang sistema ay nag-fail ng deliberate dahil hindi siya nag-push enough para sa katotohanan. Dahil na-realize ito ni David at Louise, kaya umilis sila mula sa Fort Worth, Texas, papuntang Rio Vista,
Rio Vista papuntang Perris, California. Ang pattern ay naging strategy nila at laging umaalis bago madiskubre ang inaatalang authorities. Palaging may bagong address para magsimula ulit. Laging may bagong relocation site na tactic nila para maiwasan ang masusuring pagsusuri ng pagbuo. Ang Sandcastle Day School ay ginamit ng mag-asawang Turpin upang pagtakpan ang lahat. Sa Amerika, ang parental right na mag-homeschool ay halos isang sagradong proteksyon. Walang requirement na mag-report sa central database, walang mandatory inspections ng curriculum, walang teachers na makakita ng bata regularly. Ito ang genius ng kanilang strategy. Sa pamamagitan ng homeschooling, ang mga bata ay naging completely invisible sa mata ng lahat. Walang teacher na magpuna ng concern tungkol sa malnutrition o behavioral changes. Walang school nurse na makikita ang physical signs ng abuse. Walang counselor na makikinig sa disclosure. Walang mandatory reporters na nag-work sa sistema na nag-check regularly sa welfare ng bawat bata. Ang mga social worker ay nalulunod sa trabaho. Bawat isa ay may hawak na 30, 40, minsan ay 50 kaso na kailangang bantayan. Sa tindi ng overload, ang bawat bata ay naging numero na lamang sa papel. Ang training ay kulang, ang resources ay limitado, at ang mga pagbibisita hindi regular at madalas ay nagmamadali pa. Kapag may bibisita, handa ang mga Turpin. Ang bahay ay nililinis, ang mga bata ay binibihisan, at ang bawat sagot ay planchado at rehearsed. Ito ang sining ng kanilang panliling lang, isang huwad na imahe ng isang disiplinadong pamilya. Sa investigasyon, matapos ang pag-aristo noong 2018, lumalabas na ang Riverside County Social Services ay dumanas ng matinding kakulangan sa tauhan na naging dahilan kung bakit hindi agad napansin ang mga red flags sa pamilya. Habang ang lugar ng Perris, California ay tahimik, ang mag-asawang David at Louise ay tulog pa. Si Jordan na nakatakas ay di maipinta ang nararamdaman. Hindi kayang masigmura ang pagtakas at walang kakayahan na harapin ng magulang kung kaya't nananatili lamang siya sa loob ng patrol car at nagmanman. Sa labas, ang umaga ay tahimik, pero pagbaba ng mga pulis mula sa kanilang patrol car, naramdaman nila agad na may mali. Ang bahay ay hindi lang tahimik, ito ay tila silyado mula sa mundo. Sa bawat katok gumuho ang 3 dekadang pagpapanggap ni David at Louise Turpin. Nagising ang mag-asawa sa gitna ng kaguluhan. Ang depensa nila, disiplina at parenting method lang ang lahat. Pero ang mga officers ay hindi nagparoon para sa katuwiran. Andun sila para sa katotohanan at ang mga senyales naroon at kita sa bawat sulok. Ang unang tumama ay ang mga amoy. Hindi ito amoy ng isang normal na tahanan. Ito ay ang masangsang na timpla ng ihi, dumi at nabubulok na buhay. Ang stench ng systematic neglect na dumidikit sa balat at hindi pwedeng itanggi. Ang mga pintana ay tinakpan para ilibing ang mga bata sa kawalan ng oras. Sa liwanag ng flashlight, nakita ng mga pulis ang hindi nila malilimutan. Ang mga nakakadena sa kanilang kama ay ang mga bata. Bakas sa mukha ang matagal na pagmamalupit, lubog ang mga mata, bansot at halos butot balat dahil sa kakulangan ng pagkain at nutrisyon. Ang mga bata ay dinala sa Corona Regional Medical Center. Pagdating ng mga bata sa ospital ay ginawan agad ito ng mga diagnostic protocol. Unang-una ay ginawan sila ng physical at anthropometric evaluation o sa madaling sabi ay ang body measurements. At ang resulta, lumalabas ang labis na stunted growth. Ang ilang matatandang anak o adults ay tumitimbang lamang ng 82 pounds o 37 kilograms. Isang 29 years old na babae ang napagkamalang bata dahil sa liit ng pangangatawan. At ang diagnosis ay ang psychosocial dwarfism at severe malnutrition. Ang kakulangan sa pagkain at tindi ng stress ay nagpatigil sa pag-release ng growth hormone sa kanilang mga katawan. Ang pangalawa ay ang pagkaroon ng radiographic imaging o ang x-rays and bone scans. Ang resulta, natuklasan ang mga untreated fractures o baling buto sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
Ang ginawang diagnosis ay ang skeletal deformities at bone density loss. Dahil walang medical intervention noong nangyari ang mga bali, ang mga buto ay nag-heal ng crooked o hindi pantay. Ang kakulangan sa vitamin D at calcium ay nagdulot din ng malutong na mga buto. Ginawan din sila ng comprehensive blood work at nakitaan ng kritikal ng bababang antas ng level ng iron, vitamin D at electrolytes. Ang blood work ay nagpakita ng systemic starvation. Ang kanilang mga organ ay nasa bingit na ng pagbagsak dahil sa kawalan ng nutrients sa loob ng maraming taon. Ginawan din sila ng neurological and cognitive assessment. Napansin ang matinding cognitive delays at kawalan ng basic knowledge tungkol sa labas ng mundo. Halimbawa, hindi alam ang konsepto ng gamot o pills. Ang developmental impairment at complex PTSD, ang kanilang utak ay nakafocus lamang sa survival mode at hypervigilance na nagresulta sa pagkaantala ng kanilang mental at social age kumpara sa kanilang aktwal na edad. Ang mga doktor sa Corona Regional ay nagbigay ng konklusyon at mga bata ay biktima ng chronic starvation at long-term physical torture. Ang bawat diagnostic result ay nagsilbing matibay na ebidensya sa korte laban kina David at Louise Turpin. Ayon sa mga otoridad sa Riverside County, ang ilan sa mga adult siblings ay mukhang bata pa rin dahil sa tindi ng growth failure. Ang mga radiologist na sumuri sa kanila ay nagulat sa dami ng untreated fractures na indikasyon ng paulit-ulit na physical torture. Matapos ng pagsagip noong 2018, ang mga bata ay dinala sa pangangalaga ng Riverside County. Ngunit ang sistemang dapat ay magpoprotekta sa kanila ay muling nabigo. Ilan sa mga bata na under 18 years old ay inilagay sa isang foster home sa Paris na pinapatakbo ni Marcelino at Rosa Olequin. Sa loob ng foster home na ito, ang mga bata ay muling nakaranas ng kalupitan. Sa halip na therapy at kalinga, hinarap nila ang physical abuse at ang mga lewd acts. Ang mga lewd acts na ito ay hindi lang simpleng pagmamaltrato. Ito ay sistematikong pang-aabuso sa mga biktima na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ito ay tumutukoy sa mga kilos na malalaswa o bastos o hayagang sexual na ginagawa sa harap ng ibang tao o laban sa isang biktima. Ang mga bata ay muling pinagbantaan na huwag magsumbong. Sinabihan sila na walang maniniwala sa kanila dahil sira na ang kanilang imahe. Ang foster parents na binabayaran ng gobyerno para mag-alaga ay naging mga panibagong halimaw sa kanilang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nananahimik ang mga bata. Ang tapang na nakuha nila mula sa pagtakas sa kanilang mga magulang ay ginamit nila laban sa kanilang foster parents. Noong taong 2021, matapos ang masusing investigasyon, ang mga foster parents ay inaristo at kalaunan ay sinisentensyahan ng pagkakakulong dahil sa kanilang mga karumaldumal na gawa. Ang magkapatid na Turpin ay di nagkaroon ng formal na edukasyon. Marami sa kanila ang nagsimula sa zero. Ngunit sa tulong ng mga tutor at specialized programs, isa-isa nilang hinarap ang GED o ang General Education Development. Dahil ang kanilang edukasyon sa ilalim ni David Turpin ay halos walang saysay, marami sa kanila ang pumasok sa adult education programs. Ang pagkuha ng GED or General Education ay nagsilbing kanilang pasaporte para patunayan sa mundo at sa kanilang sarili na hindi sila matatalo ng kanilang nakaraan. Ilan sa mga nakakatandang magkakapatid ang nag-enroll sa mga community colleges sa California. Ayon ito sa mga report noong 2021 hanggang 2024. May mga kapatid na kumuha ng kurso sa music, agriculture at creative writing. Ang pag-aaral ay naging paraan nila upang mahanap ang kanilang sariling identity na labas sa pagiging Turpin child. Sa kabila ng kanilang cognitive delays noong una dahil sa malnutrition, ipinamalas nila ang pambihirang talino. Si Jordan Turpin halimbawa ay naging aktibo sa social media at naging simbolo ng resilience, habang ang iba ay piniling manatiling pribado habang tinatapos ang kanilang mga degree.
Matapos ang settlement laban sa Riverside County, nagkaroon sila ng pondo para makapagsimula. Sa pamamagitan ng financial conservatorship at therapy, tinuruan silang mag-budget, magbayad ng mga bills at umiwas sa mga taong gustong mambiktima sa kanilang bagong yaman upang hindi ma-scam. Ang bawat pagpili ng grocery, ang bawat pagbayad sa kuryente ay simbolo na sila na ang may hawak ng sariling buhay. Hindi madali ang pagproseso sa lahat ng rehabilitation ng mga biktima. Ang issue ng financial management ay naging controversial noong una dahil sa aligasyon ng mishandling ng trust funds ng county na nagresulta sa mga demanda at kalaunang pag-aayos o settlement para masigurong diretso sa mga bata ang tulong. June 2018, sa unang pagkakataon, humarap ang mag-asawang Turpin sa bigat ng kanilang ginawa. Sa preliminary hearing, inilatag ng prosecution ang mga ebidensyang hindi kayang itanggi ng kahit anumang parenting style, mga litrato ng madidilim na kwarto, ang mga kalawit ng tanikala at mga testimonya ng mga batang ngayon lang natutong magsalita. April 19, 2019, isang emosyonal na sandali sa korte. Isa-isang tumayo ang ilang mga anak para basahin ang kanilang victim impact statements. At noong April 19, 2019, ang araw na natapos ang 3 dekada ng kadiliman. Sa silid na ito, binura ng hustisya ang bawat bakas ng kanilang kasamaan. Sina David at Luis ay hinatulan sa bawat karumaldumal na gawa. 12 counts ng torture, tapos na ang sistematikong pagpapahirap. 7 counts ng abuse of a dependent adult, 6 counts ng child cruelty, 12 counts ng false imprisonment, at 1 count ng lewd act para kay David Turpin. Ang pinakamadilim na lihim ay binigyan ng karampatang parusa. Si David ay mabubulok sa isang high-security state prison. Si Luis Turpin naman ay habang buhay na makukulong sa California Institute for Women. Magkahiwalay, mag-isa at wala ng kapangyarihan. Habang sila ay nagdurusa sa likod ng rehas, ang kanilang 13 anak ay humihinga na ng hanging malaya. Sina David at Luis ay kasalukuyang nagsilbi ng kanilang 25 to life sentence sa magkahiwalay na pasilidad sa California. Ang kanilang unang pagkakataon para sa parole ay sa darating hanggang sa huling bahagi ng 2044. Hanggang sa muli, ito ang Unwanted Tales na nagsasabing maraming salamat sa inyong suporta.